Okay, so time check to around 2:30 PM sa hapon. Karulot na ni balik since ganina pati inita, timada. So update lang sa muna ni ang itsura. Okay. Ngayong udto, time check, it's now 12 noon. So natadiri karon sa rooftop o asa o ang kisame itong attic dito. So before na to install, so diri sa itong roof deck. So somewhere dito atong i-install whirlybird. Okay. So before that, check na to sa inside temperature sa kaning kisame. Okay. So atong gamiton yan so natay temperature controller sensor na pwede gamiton to some extent. Pwede ka magamitan as controller for heat and cooling. But nani siya temperature gauge, so dire makita na to pila current temperature karon within sa ato ang kisame. So atong i-install ito. Okay, so medyo dako-dako na itong kisame. So nalantay suga gikan dito sa entrance. Atong i-check ang temperature dire dapita og dito sa pikas by using this temperature gauge. Okay. So ako sa nga remove. Okay, so dire dapita ang iyang temperature is around 39.2 degrees. Grabe, init. Muna na siya oven dire dapita no sulod sa kisame. So muna siya atong temperature sensor o muna iyang tumoy, iyang gauge no. Yan So itong ibabad sa kaliyot, check na to ang maximum temperature dire dapita. Okay, so reading, it's now 39 degrees. Okay, 39.4, 39.5. So kung mas init ang adlaw, medyo gloomy lang gamay sa gawas. So say, di palo na siya og 40 degrees. Init. Okay. So kato-ato ang whirlybird ventilation exhaust. Mag-install ta ato og at least duha ka buok. So siguro ang isa dire and usa on the other side to dissipate the heat no dire sa kisame. And atong i-check later kung pila ka unsay change sa temperature once ma-install ito nato siya. Okay, so 42 degrees and climbing. Grabe init. So napagani ni diri sa may entrance no dito dapita. So try na to ni balhin kani. Mas sure ko mas init pa dito dapita sa pikas side. Okay, so maximum temperature around 42.6 pero isa ka pa magyapon. Pasapasabdan. It's 42.8.
43, grabe kayo ni. Mga 43.8. So, ano na siya, temperature na ni diri sa Kisame. Okay, so maximum is 43 degrees. So 42 degrees diri nga side. So ato na i-transfer dito sa Wikas. Oh, mas init diri dito, 45 degrees. So diri nga side mga 45 degrees. Grabe ka init sa top. Okay, so maximum so 46 degrees. So mas init rin dapita since layo naman na siya sa entrance. And doon na sa siya sa wall. Okay. So muna atong temperature sa Kisame. Good morning, may buntag sa tanan. So karon na to diri sa rooftop sa balay. O ato na ning install ang Whirlybird ventilator system. So inanin siya. So mark out na nato kung asa na to ibutang ang Whirlybird ventilation. So ato lang siyang lungagan, put some holes, then try na to install. Okay, so inay lang kay medyo init, as you can see. Gamay na kayong panganod, and wala no, it's already summer. Grabe ka init. Okay na, so init kayo. Wala, naka full bottle gear ta for safety. And ito na niya siyang i-install. Okay. Okay, no? So atong buhato tadi, since naman nato siya install somewhere in the middle part. So para ma-prevent na to ang rain coming in sa babaw, so isuksok na to ang katunga shell, silawm, and ang half is i-protrude na to. So no? So at the same time kaning half sheet ano na siya ang magsilbing iyang connection. Okay. Okay, so try na ito gamitin ang angle grinder. Okay, murag langay mga yung isa.
Okay, so time check to around 2:30 PM sa hapon. Karulot na ni balik since ganyan na pati inita, di ba da? So update lang sa muna ni ang itsura. Okay, so na-mount na nato ang base, kaso lang kani mo gud nga klase sa base wala na siya itong additional support gani nga pwede nimo matwist to certain angle para ma-level mo ang kaning base. So na level na nato siya sa kaning setup. So itong buhaton is butangan nato ni siya og covered diri sa ubos to seemingly to act as a shield sa base, no, para di kusod ang uwan. So brought in gamay piece of metal sheet nga plain. So mo to siya tong i-cover diri sa ilaw. Okay, so update lang ako niya once mahuman na kay medyo init, ma-shutdown ang camera. Okay. Okay, so nahuman na to og install kaning murag base pad nga barrier. Screw na po siya on all of the circle sides, and so ligo naman po siya. Tanaw na po pag di po ni dali kuha siguro kusog-kusog nga hangin. So one final thing na lang is sealant diri nga side, especially diri yung sigtara ni mo agi ang water buhon eventually also on the other side diri, and of course diri sa babaw kung asa mo kuha ng tubig kaya naka incline mo gani about 30 degrees ang roof. So posible diri musud ang muagi ang tubig magpundo diri nya bas musud sa ubos. So butangan lang nato og sealant naman tay Bulkasil diri and other sealant items. Ato lang siyang palibutan. Okay, so ato sa ning tiwason and naog ta sa ubos para ma-install natin ni sa one. So sa attic ato ning screw ang bolt and nut diri sa center as a guide, and hopefully okay na siya. So tangan na natong sealant and we'll go downstairs sa attic. Okay, so tawag na to ang iyang lock nut o washer sa sulod, but before na to siya i-drop dito sa ato ang base, butangan sa nato siya og oil for lubrication. Kay once up at makaabli yung balik once ma-install kami siya. Okay, oil for lubrication, then drop na to siya dito. Okay, so drop na ito sa ubos or sa attic ni side para mahugta na to ang yung bearing para di siya mag kanani. Okay, so ito sa ubos. So tighten na ang bolt sa ilawom katong siyang lock rod, yung pin sa ilawom. So it's been
continuously running without electricity. So kung kusog ang hangin, if the air outside is strong enough, it will suyupo niya ang init niya hangin sa ilawom sa atik. So this way, nanatay sakto nga air ventilation sa ato ang atik. Sugkim tuyok. Hoy undang. Oh, grabe. So, muna to diri sa Pikas. So next, we'll install the second one here, this side, to also cover this wide area sa roof. Okay, no? So hopefully it will expel a lot of heat, trap heat air dire sa attic. Okay, ayos. So na to ang Pikas and we'll call it a day. So it's now 3 in the afternoon. Medyo init gyapon kayo, but thankfully na-install na rin nato siya. Okay, ayos. Okay, so we'll try to install the other one on the other side and hopefully ma-install natin siya before 5 PM para tomorrow or the next day we will check again the temperature at the attic. So last time we checked, it's around maximum 47 degrees centigrade. So even if mga 2 degrees lower lang, lipay na ko at least. Circulate na gid maayo ang hangin within sa attic. Okay, so na to, install the Pikas. Okay, may to sa tanan. So time check, it's now almost 12 noon and it's almost several days na before na to ma-check ang temperature sa itong attic. So nagita karon sa atok. So nakipakita ninyo kung saan nagita sa whirly bird nga gi-install na to sometime a few days. Okay, so muna siya ang space dahil sa ato ang roofing. Okay. So narito itong duha ka whirly bird. So sige rin siya tuyok non-stop. So for 24 hours walay hunong ni iyang tuyok. So muna na siya ang final installation setup. So muna siya ang somewhere in the middle o ang katong usa on the other side. So muna na siya. Okay, Pikas. So atong temperature karon no, somewhere mga 37-38 degrees ambient temperature. Yun yung tanawon sa taas. Wagi panganod. So you see kung sige siya kainit. Landong sa tagamay. Resulta sa tumoy nga bahin kung naay kahoy. Okay, so narito katong duha ka whirly bird na to na installation. O later musuod na sa dito sa attic para ma-check na to ang temperature, which is before na test na to at around 46 degrees temperature sa attic. So hopefully
makakita ta og significant gyud kayo nga difference since na-install na nato ang atong Whirlybird ventilation system. Grabe, init. Init sa top, pero hangin. So the principle here is hot air goes up, and kung dili mo escape ang imong hot air sa imong kisame or sa imong attic, init gyud kayo ang room or ang attic temperature. But since nana ni atong Whirlybird installation, so anything hot air goes up and it produces breeze across the ventilated room, ventilated attic, no? So ang mahitabo musaka ang init nga hangin, mo na sinungdan nga mutuyok og kusog ang atuang Whirlybird system nga ventilation. So what goes up nga di gud manaog is ang hot air. So hot air always goes up, di gud siya manaog. So cool air goes down. So science na siya. So anything that is hot in hot air, saka gid na siya. So mo na siya hinungdan nga nang mutuyok og maayo. Plus ang environmental wind pa gyud sa roof, kung kusog-kusog ang hangin, mudungag sad na siya sa ihang tuyok. So all the more nga isak niya ang hot air sa atuang attic. Therefore continuous flow ang imuhang ventilation sa imong attic. Okay, so hopefully later we can see a significant difference sa temperature once matest na nato siya sa ubos. Okay, so padong ta dito sa attic, no? So dito ta dito. Way undang ang tuyok mga choy. So by the way, no, mao ni siya atong gigamit nga murag sealant, mo sini siya atong gigamit dito sa ubos. Para nga dili gud musud ang tubig kung naay kusog kaayo nga ulan. Okay. So other one. Sige tuyok, may undang. So pwede naman siya pahunungon actually, pero once buhian na naman siya, tuyok na sad. Okay, so imagine no electricity to suck out all the hot air inside the attic. Okay, so now sa boss, check na to ang temperature. Okay, so the usual mo na itong gamiton. Ito ang temperature controller nga naa siya thermostat or temperature sensor to measure the temperature of certain area. Okay, so kani ato gyud ning gamiton, i-plug in ato ni sa atong AC na bulb dito sa sulod, o check na to what is the maximum temperature. So remember, the maximum temperature na nasukod na to last time was around 46 degrees. Okay, oh, init kayo and it's around 12 noon. Okay, so proceed na rin to, measure na to ang temperature. So the setup na po na to ang temperature sensor here. Okay, so around 5 minutes na. Okay, so now ang temperature niya sa attic is around 43.5 degrees. Okay, so comparing it to 46 degrees, so dako na kayo improvement, no? And furthermore, mulaog siya, and also here sa attic ma-feel na gud nimo, no? There's something of a breeze, no, sa hangin. Okay, so medyo ngipit gamay, but
Okay, so ako lang pakita ninyo ang final installation, no? Okay, so muna na siya. Way undang ang tuyok. So diri sa ilaw may butangan sa nato og mga sealant here. So ako ipakita lang po dito sa ubos sa siya nga type sa sealant. So this is an aluminum foil sealant nga ipapilit lang nimo mura siya tape, sealant tape. Okay. At least diri sa sulod ma-feel good nimo ang at least no diri sa sud sa attic ma-feel nimo nga naay breeze sa hangin nga musulod then mo exit sa ato ang whirlybird. So para nako it is a successful project, no? So I would highly recommend na you will also install this one in your roof or roof gid siya. Okay, mo na siya igamit. So this is a whirlybird installation system. Okay, so a difference of around 2.5 degrees, medyo okay na kaya siya. Siguro we'll do something else para pag yun nga mo expel sa heat. Okay, so naabot sa ubos kaya medyo init mga po ng 40 degrees. Okay, karon dire sa ubos kung nasa tayo i-install dire nga exhaust nga ventilation fan with the temperature controller sensor dire sa silong. So nato dire sa sala dapit. Okay. Kung kani siyang ventilator fan is installed nato siya sa topmost part sa tuang jealousy window. O karon ang iyang temperature is around 33 degrees. Okay. So kani siya nga fan is moandar na siya when the temperature reaches 35 degrees. And automatic po siya mo cool down or mo turn off if it goes below 35 degrees. Okay, so para na ako kayo improvement sa room temperature. So 33 degrees sa attic is around 44 degrees. Okay, so muna na siya. Ayos. So nakuha ko siya gamit. Okay, so by the way mo din itong gigamit nga sealant. So it is an aluminum foil. Naka-roll lang siya into this one. So mga 6 or 7 inches ba niyang gilap dun. Ato lasok dun. Okay, mga 8 inches di ay. And in between na niya is mura na siya adhesive, no? So tape ni siya, mura siya isang kind of a tape. So kung imo siyang gamiton, imo lang siyang putlon nani. And imo lang ning i-peel off kani nga parts pikas. Naon lang nimo. Okay. Pasang tangtangon ha. So inani siya. Ano. So the other part dire kining pikas mo na siya medyo sticky part. Yeah, once ma pilit na nimo siya, so pwede ni siya mapilit kinasa as long as it is dry. So dire try na to dire sa bongbong. So tangtangon lang to nimong plastic na part. And pwede rin mo siyang ipapilit. Na, so ang pikas part niya is in aluminum. Okay, so hindi siya mura siya og bulkasil. Pilit gid siya. Pero medyo nipis lang. So
Yung mo suggest kung mugamit mo ani, dublihon nini mo siya. Okay, so kung mo siyang suwayon og tanggal. Oo. Pilit kayo. Na. Okay. Oh. No idea lang kung up to kanus ani siya magamit. Okay? Okay, so far for the final verdict, para nako siya og gamit since it expels out a lot of hot air sa attic sa balay, and probably it lowers the temperature by around 2 to 3 degrees centigrade. So imagine kung mag-expel out nimo ang hot air sa attic, sa may tabo sa imong room temperature below sa imong kisame. Okay, so kana lang. So I hope if you have time, or you may consider installing the Whirlybird ventilator system. So I'll just link it down on the description below para makita ninyo siya. Okay, so sa sunod na sa pohon. Salamat.